Sa gitna ng nangangalit na bagyo, ang kulog at kidlat ay sumasabay sa malungkot na tunog ng kampana. Dalawang bata ang naiwan sa kampanaryo, sina Basilio at Crispin. Ang kanilang tanging nais ay makauwi na sa kanilang ina. Basilio, gusto ko nang umuwi. Gutom na ako at pagod. Konting tiis na lang, Crispin. Gusto ko rin makauwi, lalo na't ibinalita ni Pilosopong Tasyo na maghahanda si Inang Sisa sa hapunan para sa atin. Ang katahimikan ay binasag ng malupit na tinig ng sakristan mayor. Ninakaon mo ang simbahan ng dalawang unsa. Magbayad ka kung ayaw mong mamatay sa palo. Hindi po ako nagnakaw, Sakristan Mayor. Totoo po ang sinasabi ko. Balik dito. Ay, Basilio, manatili ka dito hanggang alas 10 ng gabi. Malakas ang palahaw ni Crispin at ang kanyang iyak habang pinagbubugbog ng sakristan mayor at kinakaladkad ito. Crispin, wala akong magagawa. Kailangan kong makatakas rito. Sa takot at pag-aalala, ginamit ni Basilio ang lubid ng kampana upang makababa sa bintana ng kampanaryo. Tumakas siya sa gitna ng ulan, sugatan ng noo, ngunit ang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ng kapatid. Sa isang munting lampa sa labas ng bayan, matyagang naghihintay si Sisa sa kabila ng pagiging iresponsable at pagsusugal ng kanyang asawa. Pinanatili ni Sisa ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Naghanda ako ng tawilis at pagkain para sa aking mga anak. Sana ay dumating na sila. Biglang pumasok ang asawa ni Sisa at inubos ang mga inihandang pagkain ni Sisa para sa kanyang mga anak. Halos wala nang natira. Sige na, basta nabusog ang aking asawa. Maghahanda na lang ulit ako para kina Basilio. Habang naghihintay ang isang ina, tanging pagmamahal ang nagpapanatili sa kanyang lakas. Inihanda ni Sisa ang pinakamainam na hapunan para sa kanyang mga anak, sa kabila ng gutom at pagod. Matutuwa si Crispin dito sa kanyang paboritong pagkain at si Basilio siguradong pagod iyon. Ngunit hindi kumatok ang kaligayahan. Isang duguan at humihingal na Basilio ang bumungad sa kanya. Inay, si Crispin. Naiwan siya roon. Hinabol ako ng mga Guardia Civil kaya ako'y nasugatan. Ang takot ay lumukob sa puso ni Sisa. Ang gabing iyon ay naging simula ng kanyang walang hanggang paghahanap sa mga anak na kinuha ng mapang-aping sistema. Sa kabilang dako ng bayan, may isa pang uri ng pagdurusa, ang pagdurusa ng kaisipan ni Crisostomo Ibarra. Sa kanyang pagbabalik ay nakatagpo ng isang gurong puno ng pangarap, ngunit iginagapos ng kawalan ng katarungan. Ibarra, ditong lawang ito ang nagwakasan ng buhay ng iyong ama at parang unti-unting namamatay ang pag-asa ng kabataan sa paaralan. Bakit ganito ang kalagayan ng edukasyon dito? Dahil sa pamamalo, Ibarra, dahil sa pangungutya, ang mga makapangyarihan, ang paaralan ay naging lugar ng mga takot at hindi ng pagkatuto. Sa harap ng lawa, sa gitna ng alaala ng kanyang ama, isang pangako ang nabuo sa puso ni Ibarra. Hindi natin hahayaang manatili ang bilib sa San Diego. Kung kailangan magpatayo ng bagong paaralan, gagawin ko ang Dito nagtagpo ang luha ng isang ina, ang pighati ng mga anak, at ang pangarap ng isang binata. Ang kwento ng Noli Me Tangere ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi salamin ng ating patuloy na pakikibaka para sa liwanag. Sa tribunal, nagbangga ng dalawang panig para sa darating na pista. Si Don Filipo ay may dalang plano para sa edukasyon, ngunit ang matanda ay mas gusto ang maranyang palabas. Iminumungkahan kong gamitin ang pundo para sa pagpapatay ng paaralan. Ito ang kailangan. maaari.
ang piyesta ay para sa santo. Kailangan natin ang magarbong simbahan at maraming paputok. Gusto na, wag na kayong magtalo. Dahil sang-ayon ako sa sinabi ni Kapitan Basil. Ngunit sa huli, ang kura pa rin ang nagwagi. Nawalan ng saysay ang kanilang pagtatalo dahil ang plano ng simbahan ang kailangang masunod. Dalawang malaking bangka sa gitna ng lawa. Masaya ang mga kabataan kasama sina Ibarra at Maria Clara. Sa gitna ng lawa, tila pansamantalang nakalimutan ang mga problema, ngunit isang buhaya ang naging banta sa kanilang buhay. Tumalon si Elias upang makipagpatayan sa buhaya at sumunod naman si Ibarra upang iligtas si Elias. Salamat Ginong Ibarra, utang ko sa iyong aking buhay. Walang anuman. Isang lihim na pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan ng ilustradong si Ibarra at misteryosong si Elias. Habang ang bayan ay naghahanda sa saya, isang ina ang unti-unti nang nalamon ng dusa, si Sisa, na hinahanap ang kanyang mga anak sa kumbento, ay pinalaya ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling nakapiit sa takot. Basilio, Crispin, itinuro nila ang kampanaryo. Narito daw ang mga anak ko. Nasaan na kayo? Nakasalubong niya ang mga gwardya sibil at lumayo siya ng may takot at hiya. Sa gitna ng kainan, may lumapit na isang lalaking ketongin, ang kinakatakutan at nilalayuan ng lahat. Pwede po bang makapahingi ng pagkain? Awa-awang nilalang. Iniabot ni Maria Clara ang kanyang mamahaling agnos sa ketongin at binigyan ni Ibarra ng makakain at inumin. Lumuhod ang ketongin na sobrang nagpapasalamat. Maraming salamat. Ika-10 ng Nobyembre, ang San Diego ay abala sa besperas ng kapistahan. Maraming dayuhan ang dumating at ang bahay ni Kapitan Tiago ang pinakamarangal. Ito ang handog sa aking bayan. Kahit anong mangyari, dapat may patayo ang paralang ito. Mag-ingat ka, binata. Kung hindi mo man may pagtutuloy ito, may mga taong uhusbong at di maipagtutuloy ito. Habang umaalingaw ang tuwing batingaw at kislat ng mga paputok, ang mga anino ng kahapon, sina Sisa, Crispin at Basilio, ay nananatiling nakatago sa dilim, naghihintay ng katarungan. I just had to let you know you're Haanpay! Ang kaya ko ito kita. Inay, si Crispin, naiwan siya roon. Nabula ko ng Guardia Civil. Ang bangungan sa kanya. Ina, si Crispin, naiwan siya roon. Hinabol ako ng Guardia Too close, too close. Isang lihim na pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan ng ilustradong si Ibarra at Paano naging gutom? Nagkakape ako.